Bigo ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa nakaangklang BRP Teresa Magbanwa sa Escuela Shoal matapos harangan at i-radio challenge ng mga barko ng China ang dalawang barko ng PCG. Saksi, si Marisol Abduraman. Bago mag-alas 5 ng madaling araw kanina, tumulak ang BRP Cabra at BRP Inganyo, target ng dalawang barko ng PCG na makarating sa Escuela Shoal na kilala rin sa tawag na Sabina Shoal. Ang misyon, makapaghatid ng supply sa BRP Teresa Magbanwa. Pasado alas 9 ng umaga, nasa 30 nautical miles pa lang ang layo mula sa Buliluyan Port sa Puerto Princesa, Palawan. Nakita na ang barkong ito ng China. Na kung 9:50 ng umaga, naging dalawa na ito at tila bumubuntot na sa mga barko ng Pilipinas. Bago mag-alas 12 ng tanghali, mas dumami pa ang barko ng China. Habang papasok kami ng Escuela Shoal, nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng China at Pilipinas. Pero sa kabila ng sinabi ng PCG na magsasagawa lang sila ng humanitarian assistance sa isang PCG vessel doon, hindi sila pinagbigyan. Approaching Sabina Shoal na tayo sa tansyangan ng Philippine Coast Guard, nasa 25 nautical miles na lang ang ating layo nang magsulputan itong mga barko ng China. Ang isa ngayon, nasa 400 meters na lang ang layo mula dito sa atin. Pero maya-maya pa, lumapit na ito sa amin hanggang tuluyan na ang humarang. Pansamantalang tumigil ang Cabra sa nasabing lugar, habang ang Inganyo naman ay pinalibutan na ng mga barko ng China. Bago mag-alas 2 ng hapon, dalawa ng China Coast Guard ang humarang sa amin. At mas nadagdagan pa. Hindi na lang isa o dalawang barko ng China ang nakaharang sa BRP Inganyo ng Philippine Coast Guard kung saan tayo naroon ngayon, kundi napapalibutan ito ng 9 na barko ng China. Kabilang na dito ang ilan mula sa kanilang Navy. Maghapong pinalibutan ang mga barko ng PCG. Ang BRP Cabra, binubuntutan saan man ito magpunta. Hanggang tuluyan na itong umalis sa lugar, pasado alas 4 ng hapon. Hanggang sa pag-alis namin, nakabuntot pa rin ang mga barkong ito ng China. Tila gustong makasiguro na tuluyan na nga nilang naitaboy ang barko ng Pilipinas kahit nasa loob ito ng ating exclusive economic zone. Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Iginit naman ng China Coast Guard na iligal na pinasok ng dalawang barko ng Pilipinas ang Escuela Shoal na tinatawag nilang Shanbin Reef. Kaya nagsagawa raw ang China ng control measures na alinsunod umano sa batas. Yan po'y kahit bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Escuela Shoal na 73 nautical miles ang layo mula sa Rizal, Palawan. Isang linggo pa lang ang nakakaraan mula nang magsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard sa BRP Cape Enganyo at BRP Bagakay na nagresulta sa banggaan noong August 19. Malapit din yan sa Escuela Shoal habang papunta mga barko sa Patag at Lawak Islands. Sabi noon ng China, barko ng Pilipinas ang sadyang nambangga, bagay na itinanggi ng National Task Force for the West Philippine Sea. August 8, habang nagpapatrolya ang isang eroplano ng Philippine Air Force sa Baho de Masinloc, nagpakawala ng flares ang isang Chinese fighter jet sa daanan ng eroplano. Sabi rin noon ng China, iligal ang pagpasok ng Pilipinas sa airspace ng Baho de Masinloc na nasa EEZ rin ng Pilipinas. Habang nagma-maritime patrol naman ang eroplano ng BFAR noong August 22, may nagpakawala ng flare mula sa isa sa mga gusali sa artificial island ng China sa Subi o Zamora Reef. Ang sabi ng China noon, trespassing daw tayo. Ang parehong eroplano ng BFAR nakaranas din ng mga flare at dangerous maneuvers sa Baho de Masinloc noong August 19, parehong araw ng pagbangga sa BRP Cape Enganyo at BRP Bagakay. Dahil sa mga insidenteng ito ng paggamit ng flare, pati ang pagbangga at pangwa-water cannon sa BRP Datu Sanday, naalarma ang National Maritime Council. Nakwestiyon tuloy ang commitment ng China sa paghuhupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, tuloy ang resupply at humanitarian missions sa West Philippine Sea. Samantala, kahit holiday, hindi pa rin nakalusot ang mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Tulad na lang ng isang rider sa EDSA busway na sumemplang pa ng magtangka umanong tumakas sa mga manguhuli sa kanya. Saksi, si Salima Refran. Maluwag ang mga kalsada ngayong National Heroes Day. Bagaman sa Chino Rosas Avenue Extension sa bahagi ng Makati, may mga ilang-ilang nakaparadang jeep at sasakyan sa gilid ng kalsada. May hukay pa ang isang water concessionaire pero walang gumagawa.
Sa Kalayaan Avenue sa Makati rin, meron ding nakaparadang iba't ibang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Kahit holiday, tuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga iligal na dumadaan sa EDSA busway. Ang motorsiklong ito, sinubukan pang tumakas, pero sumemplang. Bukod sa tiket, nag-uwi rin siya ng mga gasgas at galos sa katawan. Sabi naman po ako, kaso nagmamadali po kasi, late na po ako sir eh. Late na po kasi ako sir. Kaminado kayo napadakay sa busway? Opo sir, kasi okay naman po sir, wala naman kung bus, kaya nagmamadali po ako sir. Sinubukan ding tumakas ng rider na ito, pero nasukol din ng mga otoridad. Nag-overtake lang, saglit lang, nagumano naman ako eh. Isang ambulansya rin ang pinara pero agad rin pinaalis nang makumpirmang may sakay na pasyente. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. 3 ang sugatan sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Kita sa kuha ng CCTV ang pag-overtake ng tricycle saka nabangga ng kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang tricycle. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin daw ng tricycle driver ang pagpapagamot sa mga sakay ng motorsiklo. Umabot na po sa 12 ang mga kumpirmadong kaso ng Mpox sa Pilipinas simula noong July 2022. Sabi po ng Department of Health, local transmission na ang mga bagong kaso. Saksi, si Maki Pulido. Parehong mild case ng Mpox ang 2 bagong kaso sa bansa na nagpataas ng kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso sa 12 simula July 2022. Ang Mpox case number 11 ay 37 years old na lalaking taga Metro Manila at nakakonfine sa isang public hospital. Noong August 20, unang napansin ang kanyang mga sintomas, rashes sa halos buong katawan kaya't nagpatingin sa doktor. Nagpapagaling naman sa bahay ang ika-12 kaso ng Mpox, 32 years old na taga Metro Manila rin. Unang napansin ang kanyang mga sintomas noong August 14. Malakas naman ang pangangatawan at nakakover naman yung lesions. Pinayagang makauwi at sa bahay siya nagsistay at home for the rest of the isolation period. Parehong may intimate skin-to-skin contact ang 2 bagong kaso ng Mpox sa bansa. Si Mpox case number 10 naman, gumagaling na raw pero hindi pa lang ma-discharge sa ospital dahil may ibang kondisyong medikal. Sabi ng DOH, local transmission na ang mga kasong ito at hindi konektado sa outbreak sa Republic of Congo na nagresulta sa pagdeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern. Now with heightened awareness and increased detection by our dermatologists and other primary care providers, nakikita natin ngayon yung ating mga cases na most likely nandyan naman sa paligid. Merong binabantayan pero hindi pa kumpirmadong Mpox case sa isang provincial hospital sa Northern Samar. 5 hanggang 10 hinihinalang Mpox na kaso kada araw nga ang nire-report sa DOH pero hindi agad isinasa publiko hanggang hindi pa kumpirmado ng laboratory test. Intimate skin-to-skin contact o balat sa balat ang hawaan sa Mpox ayon sa DOH. Kung daplis lang, halimbawa handshake at wala namang lesions, may tuturing itong low risk, kailangan lang mag-alkohol at maghugas ng kamay. Kung matagal ang skin contact, medium to high risk na ito. Intimate contact kapag nagyakapan, naghalikan or nakipagtalik, ayan prolonged yan, which means it becomes medium to high risk, especially since hindi nakikita ng mga pasyente ang buong katawan nila. Maaaring sa harapan ay walang nakikitang butlik pero yung pala doon sa likod or sa bandang ari ay meron. Pag nagkaroon ng sexual contact na prolonged, high risk na yon. Para maiwasang magka-Mpox, payo ng DOH sa mga commuter o pupunta sa mga siksikang lugar, mag-face mask at magsuot ng long sleeves at pantalon para maiwasan ng skin contact. Prioridad ng WHO na mabigyan ng Mpox vaccine ang Congo kung saan may outbreak, pero humiling na rin ang Pilipinas ng 2,000 dose ng bakuna. Hindi ito pang general vaccination. Prioridad ay frontliners, partikular mga dermatologist. Sunod ang key population na tutukuyin pa ng DOH. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Kasabay ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, nagbarikada ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. 18 ang inaresto ng mga pulis, nasasapahan daw nila ng obstruction of justice. Ang KOJC naman, magsasampa rin daw ng reklamo. Saksi, si Rafi Tima.
Sabado ng madaling araw nang simulang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bitbit nila ang alias warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga akusado sa mga kasong child abuse at Anti-Trafficking in Persons Act. Hindi na kami papayag, magkamatayan tayo! Tiwala ang pulisya na nasa loob si Kibuloy at ang mga akusado. Nandyan yan. Tinatago lang nila. Sa gitna ng operasyon, isang miyembro ang nasawi ng atakihin sa puso. Nagpatuloy hanggang linggo ang paghahalughog sa compound. Target nilang mahanap ang mga tagu-umanong compartment. Ayon sa Davao Regional Office, may nadetect na mga tibok ng puso ang kanilang radar sa isa umanong underground bunker sa compound ng KOJC. Hindi pa nila nakikita ang lagusan papasok sa bunker. Nasagip naman ng PNP at DSWD sa loob ang dalawang biktima umano ng human trafficking na itinanggi ng legal counsel ng KOJC. Kagabi, nagkaroon ng prayer rally ang mga miyembro ng KOJC sa harap ng kanilang compound sa Davao City. May nagsunog pa ng gulong na ayon sa mga pulis ay gawa ng mga miyembro ng taga-KOJC. Isang lalaki ang inaresto dahil sa mga dala nitong gulong sa sasakyan na hinihinalang susunugin din. Giit naman nagrally dahil ito sa pagtitirgas umano ng mga pulis, bagay na pinubulaanan ng PNP. Sa hanay naman ng mga pulis, may 6 na naiulat na sugatan ayon sa Police Regional Office 11. Naglagay din ang mga miyembro ng KOJC ng mga barikada sa highway. At itinaboy ang mga sasakyan kabilang ang mga patrol car. Ang rally umabot sa main entrance ng Davao International Airport, kaya marami sa mga pasahero ang naglakad na lang. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay, di padulong dito, padulong ko sa Tagum. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Apektado rin ang mga commuter na papasok sa trabaho. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Hanggang kanina, naroon pa rin ang barikada at nang buwagin ng pulisya, nauwi ito sa sakitan. Unti-unting binuwag ang kanilang hanay gamit ang riot shield. Ayaw natin! Wala tayong laban ba? Ang ilan sa mga miyembro, hinila, kinaladkad at pinadapa. Ilan naman sa nagbarikada ang nambato ng upuan at bote. Kasabay ng pagbabarikada ng pulisya sa lugar, ang pagtanggal naman sa mga inihambalan ng mga miyembro sa National Highway. 18 KOJC members ang hinuli ng pulisya na sasampahan daw nila ng obstruction of justice. Ang KOJC naman, magsasampa rin daw ng reklamo laban sa mga pulis ayon kay Attorney Israelito Torion. Pati sa Maynila, nagkilos protesta ang mga taga-suporta ng KOJC. Naglakad at nagtipon sila sa liwasang Bonifacio. Dumating dito ang dating tagapagsalita ng Administrasyong Duterte na si Attorney Harry Roque at maging si Sandra Cam. Napakalawak na paglalabag sa karapatang pantao nito. Inalmahan din ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang marahas umanong operasyon ng pulisya. Pero giit ng PNP, ang PNP po ay sinunod naman po yung mga legal protocol at pati yung ating police operational procedure pagdating nga po sa implementation ng warrant of arrest against kay Pastor Kibuloy at 4 pa. Binigyang diin din ng Executive Secretary na hindi totoo ang mga akusasyong politically motivated ang mga hakbang. Alam mo, madaling sabihin na politically motivated pero hindi naman totoo. The law must take it. Meron namang process dyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Sabi naman ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, iginagalang niya ang pagpapatupad ng arrest warrant ng pulisya. Pero tila hindi daw nasusunod ng PNP ang maayos at legal na paghahain nito dahil sa paggamit nila ng dahas at di otorisadong pag-okupa sa compound. Kinikilala rin daw niya ang karapatang magprotesta ng mga miyembro ng KOJC pero hiling niya na gawin ito sa mapayapang paraan. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.